Good morning po mga kapatid. Good morning brothers and sisters. First week of July. Amen. So natapos na po tayo ng kalahating taon and mag-start na tayo ng third quarter. Tama po? Hallelujah. Bago po tayo magsimula, niyahan ko pang bawat isang tayo po yumuko at manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Lord, kami po ay nagpupulit, nagkapasalamat sa iyong biyaya at habag, Panginoon, na kung saan kami po iningatan mo, O Diyos, sa buong isang linggo, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong provision, Lord God. Sa wisdom na patuloy yung pinagkakaloob sa amin, Lord God, as we ask. Lord, salamat din po, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat isang narito ngayon, Lord God, at sa mga kapatid na yung paparating pa, Panginoon. Lord, ingatan niyo po ang bawat isa. Ihanda niyo po ang aming mga puso, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming pangunahan, Banal na Espiritu. Wala kayong magagawa, Panginoon. Wala kaming kakayanan to change our lives. But you, Lord God, you, Holy Spirit, to continue to change our lives, Lord, to be more and more like Christ. Lord, dalahin ko po, Panginoon, ang iyong mga salita lamang, O Diyos, ang patuloy na maunawaan namin at matutunan namin at maipamuhay namin. Lord, all the glory, all the praises to you alone. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayong huminga. Amen. Sino po sa inyo mahilig sa action? Okay? Mga boys normally mahilig sa action, di ba? Bibihira po yung boys na mahilig sa drama eh. Amen? Hallelujah. Sa umaga pong ito, ang ating pong topic ay faith in action. Sa Tagalog, pananampalataya na isinasabuhay. Mas maganda, di ba? Ano mas maganda? Yung Tagalog or yung English? Tagalogin ko ulit pananampalataya na isinasabuhay. Amen? Kasi pagka English, parang mababaw. Amen? Pero pagka sa Tagalog, medyo malalim. Action talaga. Amen? Hallelujah. So umaga pong ito mga kapatid, pag-aralan po natin, based dun po sa ating tema, deep listening to His Word. Amen? In Book of James, okay? Pwede ko po ba kayong i-request ulit na tumayo? Basahin po natin ang salita ng Panginoon, Hallelujah. So, sabay-sabay po tayo. James 1, okay? Verse 19, ano po sabi doon? Understand this, my brothers and sisters, you must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. So get rid of all the filth and evil in your lives, and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has the power to save your souls. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves, for if you listen to the word and don't obey, it's like glancing at your face in a mirror. You see yourself, walk away, and forget what you look like. But if you look carefully into the perfect law that sets you free, and if you do what it says and don't forget what you heard, then God will bless you for doing it. If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourselves and your religion is worthless. Pure and genuine religion in the sight of God and the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Praise God. Salamat po. Pangalan po tayong umupo. Hallelujah. Mga kapatid, napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya. Ang sulat po na ito ay ina-address ni James sa lahat po ng mananampalataya. Okay? Background po, para po lahat po tayo, cultural background. Okay? Sumobra po ako. Okay. Okay. Ang author po nito ay si James the Just. Siya po ay brother ni Jesus. Okay? At one of the earliest New Testament writings. Ibig sabihin po, isa ito sa mga New Testament writing, yung pinakauna. Amen? And ang audience po nito are those Jewish Christians who are scattered outside the Palestine. Okay? Normally, the 12 tribes. Okay? Ito po yan. Okay? Persecuted by Jewish authorities and living in
pagan cities. So, ibig sabihin po, sinulat po ito ni James sa mga kapwa niya Kristiyano. Paano mamuhay, paano yung pananampalataya na meron sila, paano po ito ay i-practice or kaya kailangan mong tayuan eh. Alam mo yon? Kailangan mong isabuhay kung anong salita ng Panginoon. Mga kapatid, no? Mahalaga na maintindihan natin to kasi para rin tayong ganun eh. Alam niyo kung bakit? Tayo ay scattered, okay? Sino po ang mga OFW? Lahat po tayo. Amen? Hallelujah. Amen? Wala po tayo sa sarili nating bansa. But by the grace of God, meron pong plano ang Diyos bakit nandito tayo. Amen? Hallelujah. Ito po yung sinasabi. Diaspora, address in the greetings of the 12 tribes of the dispersion. Okay? James 1:1. This praise refers to the Jewish Christians living outside of Israel, scattered among nations. The Greek word diaspora is used indicating a scattered or dispersion, often used as the described Jews living outside of the traditional homeland. Sa atin po, no? Pagka wala ka doon sa homeland mo, kailangan umayon ka doon sa kung saan ka nakalugar. Amen? Tama po? Ang background nito ay meron po kasing persecution. Okay? May persecution, kaya nagkalat sila. Ngayon, ang kagandahan nun, sa buhay din natin bilang mga Kristiyano, no, may mga persecution din tayo. Pero dito, hindi gaanon eh. Hindi masyado. Tama po? Mild lang daw pa ni Pastor. Totoo po, mild. Sa Pilipinas, medyo, kasi nandun tayo sa bansa natin. Amen? Di ba pagka naging born again ka na, sabihin sa'yo ng ng pamilya mo muna, bakit ka nagpalit ng relihiyon? Yan unang-unang uusig sa'yo. Yan unang-unang question sa'yo. Sino? Pamilya mo. Ito yung dati natin eh. Huwag kang mapalit kasi yung born again na yan, because they also blinded. Okay? Mga kapatid, kailangan maintindihan natin na ang kalagahan ng salita ng Panginoon, ito yung sinulat noon. Applicable pa ba ito ngayon? Amen? Applicable pa po ba sa ating mga OFW? Amen. Applicable pa po ba sa ating mga Kristiyano? Amen. Mga kapatid, isang key verse dito is yung verse 22. Sabi po dito, but don't just listen to God's word. You must do what it says. Mabigat po siya, tama? Amen. Pero, ako po yung nananampalataya, no? Walang mabigat sa Panginoon. Walang mabigat. Pag mahal natin ng Panginoon, mahal natin ang kanyang mga salita. Amen? Amen. Ito po yung sinulat sa lahat naman ng palataya. Tayo po ay spiritual Israelites. Amen? Anak ni Abraham sa pananampalataya. Amen? Amen po ba doon? Amen. Parang ayaw nyo Amen? Amen. Tayo ay tagapagmana ng mga dakilang pangako ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, mahalaga po na i-embrace natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung anong meron tayo. Ang Diyos na nagligtas sa atin ay Diyos na makapangyarihan. Amen? He is the one who spared us. Remember the fireworks? He spared us. He protected us. Amen? God is the one who's protected us and the whole country. Amen? But His people is praying. Amen? We have that heartbeat to pray. Not only for our nation, but for this country. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung Shema po, the Hebrew word Shema, ito po ay nag-translate to hear and listen. Hindi lang siya ibig sabihin na napakinggan mo lang ang salita ng Panginoon. It's like a command na ang salita ng Panginoon is commanding us to obey His word. And Jesus Himself says na kung sino man ang sumunod sa kanyang mga salita, ay siya talaga yung umiibig sa Panginoon. At hindi lang umiibig, may pinagpapala ng Panginoon. Amen? Huwag tayong hindi maging wise. Those, yesterday, not last week,
Yesterday po, si Pastor Romel, I believe, Matthew chapter 7, wise and foolish builders. Amen? Ano po sinasabi ito? Hear, O Israel. It's a command, parang ganito yan eh. Hear, O brothers and sisters. Ang salita ng Panginoon ay mahalaga na kailangan na dapat nating aralin at hindi lang aralin, kundi isabuhay. Amen? Balik po tayo sa James chapter 1 verse 19 to 27. Amen. 39 minutes. Okay. Number 1 na po tayo. Kailangan bilisan ko lang daw eh. Okay. The discipline of listening. Ano pa sabi sa James chapter 1 verse 19 to 20? Understand this, my dear brothers and sisters. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Human anger does not produce the righteousness God desires. Amen? Sino po dito yung ganito? Okay? Remember the old self? Yung old self ng isang tao, okay? Lahat ay kailangan mabilis magsalita. 'Di ba? Pag sa tingnan nyo ngayon sa social media, 'di ba? Lahat hi guys. I'm here. Welcome to my vlog, tama? Okay? Without thinking also kung ano yung nasa likod. Tama? Kahit saan na nga lang sila nagbo-vlog eh. Amen? Road rage. Amen? Pati road rage. Binablog. Okay? Minsan may mga Kristiyano rin ganun eh. Maiinitin eh. Okay? Present. Amen? Slow to listen. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Bakit? We have to live by it. Amen? Kapag hindi nakikita sa atin itong mga bagay na ito, mga kapatid, kapag hindi natin natutunan at hindi natin in-apply, we are like foolish builders. Narinig natin at wala lang. Pero mga kapatid, minsan nakakatawa. Dahil ganun din tayo eh. Minsan nga, pag may kausap tayo, nagre-rebat ka agad eh. Ano yung rebat? Pumapunch ka agad. Okay? Sa boxing, pumapunch ka agad. Hindi mo muna siya payaan mag-punch. Ibig sabihin nun, hayaan muna siya matapos. Kung ano yung sinasabi niya. But for us, we should learn that. Listen. Pag tapos na siya, saka ka magsalita. Why? You will know and learn the full story. Pero kadalasan ng Kristiyano, malum eh. Alam niyo malum? I know that. You all malum. You all know all things. No. Pag anak ka ng Diyos, you humble. Why? Because He is the authority. He is the author of everything. Siya ang owner ng buhay natin. Amen? Mga kapatid, pag Kristiyano ka na, babaguhin ka ng Panginoon. But you have to surrender. The decision is yours. Nakakalungkot kasi kadalasan, yung pagbabago, hindi nakikita. Bakit? Parang social media lang rin. Kung ano lang yung, hey guys, welcome to my vlog, okay? Pinapakita mo lang kung ano yung maganda. Amen? Sa Panginoon, sinusuko natin lahat. Dahil lahat tayo mga kasalanan, mga kapatid. Sino walang kasalanan dito? Lahat po tayo makasalanan. Lahat tayo. Sa biyaya lang ng Panginoon, kaya tayo ay nawalang sala. Dun sa ginawa ni Jesus Christ dun sa cross. Amen? Narinig niyo po ba ako? Amen. Hallelujah. Yun po yung kadalasan eh. Kasi tayo eh. Masyado tayong, yung kultura natin, ayaw natin magpalupig eh. Amen? Kasi marami na nanlupig sa atin, di ba? Historically. But mga kapatid, ang salita ng Panginoon, nais niya na mas mabilis tayo makinig. Dalawa yan eh. Isa lang to eh. Amen? Minsan nakakatawa, no? Hindi nakakalimutan natin yun.
Kaya meron tayong salita ng Panginoon. Kasi, kadalasan hindi tayo nananalamin. Sino lahat na dito ngayon nananalamin? Okay? Lahat siguro tayo nananalamin. Amen? Okay? Bakit? Bakit? Para maayos. Tama po? Para maayos ang buhay natin, manalamin tayo. Ito ang salamin. Ang salita ng Panginoon. Kasi kung di, ito pala sinasabi ng Panginoon, kailangan matuto ako makinig. Amen? Hindi ako dapat magagalitin. Yung konti lang, nagagalit ka agad. Kinuha lang yung ballpen mo, nagalit ka na. Amen? Kinat ka lang. Ayan mga drivers. Kinat ka lang. Nagalit ka na. Nawala na talaga. Kung ano-ano sinasabi mo. Amen? Present again. Amen. Ano ba makikita natin dito? In Luke chapter 10, verse 39, her sister Mary sat at the Lord's feet listening to what he taught. Tayo mga Kristiyano, dapat mahilig tayong makinig. Amen? Our first priority is to listen to God's Word. Amen? Kaya po tayo nandito ngayon sa umagang ito. Amen? Para makinig ng salita ng Panginoon. It's not only to kinig, okay? To hear, but to apply. Amen? So faith comes from hearing and hearing the good news about Christ. Ang Kristiyano, lumalago siya kasi patuloy siya nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Patuloy siyang nakikinig ng salita ng Panginoon at patuloy siyang sumusuko na, Lord, wala akong kakayanan to change my life. It is you, Lord, your power, Holy Spirit, to change my life. I surrender. Kasi, pag hindi tayo surrender, ibig sabihin, we are still the boss. No, He is the boss. Amen? Jesus is the boss. If Jesus is the boss, we surrender. Sa buhay natin, no? Ano sinasabi ng Psalms? Oh, joys of those who do not follow the advice of the wicked. Pero kadalasan, sino bang nilalapitan natin pag may problema tayo? Nakakalungkot. May mga Kristiyanong ganon. Amen? Ano sinasabi ni James? Diba? Dapat ang unang mong lapitan, punta ka sa pastor mo, cell group leader mo. Why? Hindi ka nang papahamak, hindi ka niyang sasabihin. Gusto mo mag-resign, di ba? O mag-resign ka na. Hindi ka sabihin, pag-pray muna natin yan, Brad. Sis, amen? Hindi ka nun ilalaglag. Kung baga sa hindi ka niya hayaan. Pero pagka tingnan mo yung wicked, ibig sabihin yung hindi mananampalataya, doon ka maghingi ng advice. Ay, sige nga. Ano mo niyan? Tama na yan. Kung baga sa, paama ka nun. Minsan ganun tayo eh. Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Maging maingat din tayo kung kanino tayo nakikinig. Amen? Ang pakinggan natin, yung salita ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, yung nagsasabi ba yung nagsishare ba sa atin, nasa salita ba ng Panginoon? Yung pag hindi, suriin mo. Kaya nga may Biblia. Amen? Pero high-tech na ngayon kasi. Diba? Ganun na lang eh. Iba pa rin talaga pagka may hawak ka eh. Ano yan? Pero yun po mga kapatid, no? We have to train ourselves. Hindi siya madali. To be honest, kasi nandun tayo, lagi tayo nangangatwiran eh. Alam niyo, yung bata, pagka pinagalitan mo, nangangatwiran yan. Nangangatwiran yan. Habang lumalaki yan, eh tayo, malalaki na tayo. Hindi naman tayo papatalo, di ba? Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, makinig ka muna, anak. Train yourself to listen. Minsan ganun tayo kasi. Mas gusto natin magsalita kaysa makinig. Those who are wise will listen. Those who are fool will always speak. Second, slow to speak. Hindi lang tayo basta-basta nagsasalita. Bakit? We control our words. Pag Kristiyano ka na, mga kapatid, iniisip mo na bago mo bitawan. Amen? Why? The Holy Spirit is in you. Iniisip mo na dati, kaliwali. Diba? Pero ngayon, it's not kaliwali. I surrender to the King of Kings and Lord of Lords ng buhay ko. Kasi baka may masabi ako na ano? Na ikapahamak niya.
itong mali, ito, yung ating dila, our tongue is very, very dangerous. It can build or destroy one's life. O, taas ang kamay ng mga marites. Okay, wala magataas yan, siyempre. Amen? Nakakatuwa siya, no? Pero mga kapatid, no? Ito po sinasabi ng salita ng Panginoon, no? Those who claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Minsan, dahil marami tayong sinasabi, kadalasan yan nangyari, nagkakamali ka na. May nasasabi ka ng hindi maganda. Totoo po yun. Proverbs 10:19, ang sabi po doon, too much talk leads to sin. Be sensible and keep your mouth shut. Sa ating mga may asawa, makinig tayo sa ating mga wife, okay? Okay, makinig. Okay? Nanginginig pa, amen? Makinig tayo. And we need to control our words. Bakit? Kasi pag binitawan mo na yan, hindi mo na yan pwedeng balik. Nakasakit na yan eh. Anong kinukumpara ng salita ng Panginoon yung sa ating tongue? Parang fire yan. Alam mo yung fire? Yung fire, yung maliit na fire, lagyan mo lang yun dun sa mountain or sa mga kaya niyang sunugin ng buong, nangyari sa US, di ba? Ang dami nun. Mansyon na bahay. Parang ganun din yun. Yung maliit na bahagi ng ating katawan, yung ating dila, kayang sumira ng buhay, kayang sumira ng pamilya. Amen? Kaya rin mag-build ng buhay at ng pamilya to encourage them. Amen? To encourage them with the Word of God. Amen? Kung puno tayo ng salita ng Panginoon, we can encourage them. Kapatid, ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung wala kang salita ng Panginoon, ay kapatid, sige, diretso mo na yan. Okay na yan. Mag-resign ka na. Okay? Mga kapatid, mahalaga sa buhay ng Kristiyano, yung sobrang kadaldalan, iwas-iwasan. Amen? Okay? Etong maliit na dila na to, mayabang eh. Amen? Sino pong hindi mayabang? Okay, lahat tayo siguro, Amen? Totoo po yun. Ano sinasabi sa salita ng we need to control it. Kasi end of the day, mananagot tayo. Amen? Pag kinontrol natin ating dila, mas masarap yung pagpapala yung sinasabi mo kaysa curse. Amen? Mas masarap yung nag-i-encourage ka kaysa ginagatungan mo pa. Amen? Dahil pag nangyari yon, yung ginatungan mo yon sa susunod, di nalalapit sa yon. Lalayo na yon. Mga kapatid, huwag po tayong mahiya, Sa bawat Kristiyano, tayo lahat, letter to sa salita ng Panginoon, kung meron tayong lapitan natin yung kapwa nating Kristiyano. Amen? Hindi ko sinabi na lapitan nyo, mangutang kayo. Okay? Okay? But, lumapit kayo, magpaturo kayo, magpapanalangin kayo, hindi po masama yun. Kung meron, bakit hindi? Amen? Kung meron, bakit hindi? Pero sinasabi sa salita ng Panginoon, we need to control our tongue. How? Kailangan kasi mabilis din ako magsalita eh. Pero, alam mo yun, kinokorek ako ng salita ng Panginoon. Okay? Yung hindi pa tapos magsalita, lalo na sa trabaho, di ba? Rumiribat ka na agad. Ay wala, mag-aaway kayo nun. Pero pag pinabayaan mo lang siya, one thing na tinuro sa akin ng Panginoon na, hayaan mo lang sila magsalita. Hayaan mo lang sila magsalita. O ito, kahit na masamang, alam mo yung, minsan gigil na gigil ka na, pero sinasabi ng salita ng Panginoon, anak, magtimpi ka. Bakit? Training yun eh. Training sa atin. To be more and more like Christ. Humility. Mga kapatid, mahalaga ang humility. Mahalaga ang humility. Amen? So, bago tayo magsalita, kailangan magsasalita mo tayong dahan-dahan lang. At, we need to control our words. Kasi, pag nasabi na natin, hindi na pwedeng kunin uli. Pag nakasakit ka na, ang hirap pa naman nung
humingi ng tawad. Tama? Amen. Ang hirap lumapit. Pero pag Kristiyano ka na, pag nasaktan ka, patawad kapatid. Hindi ko sinasadya kasi may mga hindi sinasadya eh. Okay? Lumapit ka sa kapatid mo. Bakit? Iisa tayo sa Panginoon. Amen? Walang masama doon mga kapatid. Ang masama, yung magkimkim ka ng galit, at sa'yo lang, at hindi mo pala alam, yung kapatid mo wala palang alam, ikaw na lang lumapit. Amen? Kaysa naman, magkita tayo sa church. Okay? Kasalubong na, liliko ako. Okay? Iwas ka ng iwas. Ikaw sila mahirapan, ikaw rin. Amen? Iba yung magkakapatid. Yung magkakapatid nga sa laman eh. Nag-aaway, di ba? Pero end of the day, nagmamahalan. Amen? How much more yung magkakapatid sa Panginoon? Yes, may hindi pagkakasundo. It's okay. But end of the day, we embrace because we have one God, one Father. Amen? Amen. Huwag natin hayaan, mga kapatid, na lumayo yung kapatid dahil hindi mo pinansin. Amen? Tayo na mismo ang lumapit. Hallelujah. Slow to get angry. Sinong magagalitin dito? Taas ang kamay. Wala magtataas niyan, siyempre. Ay, meron. Magagalitin. Okay? Ano sabi sa Proverbs? Proverbs 14:29, people with understanding control their anger. A hot temper shows gratefulness. Yung magagalitin ka, hindi pala maganda yon. Hindi ka wise, kapatid. Hindi ka wise. Hindi nakakaganda yon. Hindi rin nakakapogi. Yung mga galitin. Amen? Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and merciful, slow to get angry and filled with unfailing love. Let's learn from the Master. Amen? Let's from God. Kasi ang Diyos nga na meron tayo, hindi siya magagalitin. Amen? We need to copy. Amen? Ano sabi sa Ephesians? Ito naman dun sa mga nag-aaway pero hinahayaan lang na umabot na ng ng buwan eh. Umabot na ng taon. Hindi ka pa rin makapagpatawad. Amen? Mga kapatid, it's all of us. Huwag natin hayaan na mag-ugat. Kasi stronghold ng kaaway yan. Yun sinasabi sa salita ng Panginoon. For anger gives a foothold to the devil sa buhay mo. Kapag meron kang galit, yung kinimkim mo galit, mag-uugat yan. Pag nag-ugat yan, lalalim yan. Pag lumalim yan, konting salita lang ng taong yon, nang gigigil ka na. Okay? Hindi pa siya nagsasalita, nakita mo pa lang siya, nang gigigil ka na. Anino niya pa lang, nakikita mo, nang gigigil ka na. Alam mo, amoy pa lang, nang gigigil ka na. Okay, nakakatuwa, no? Pero mga kapatid, no? Huwag tayong maging magigalitin. Amen? Kung magalit man tayo sa tama, amen? At kung magalit tayo, magpakorek tayo sa Panginoon na, Lord, tama ba yung anger ko? Baka hindi to galing sa'yo, Panginoon. And we humble. That's the difference between believer and unbeliever. Because we are trained to be humble. Because Jesus is humble. Amen? Sinong mayabang? Yung dila, Okay? Pwedeng magmalaki yung dila. Pero ano sinasabi sa Panginoon? Kung magbo-boast man tayo, i-boast natin si Jesus. We can only boast for the Lord Jesus Christ, what He has done for us. For you and I, He paid the price, which we cannot pay. Amen? Hallelujah. So yun po, no? Our behavior should reflect the character of Christ. Wala po yun dyan. Amen? Our behavior should reflect the character of Christ. Being quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. Okay? So mga kapatid, number 1 pa lang yun. Kaya yun, number 2 na po. Ito eh. Number 1 is the discipline. Ano po yung number 1 natin? Discipline to listen. Okay? Discipline of listening. Okay? Number 2 po, mabilis lang to. Okay? The danger of passive hearing. Alam yung passive? Yung okay lang. Sige lang. Okay lang yan. Nakakita na kayo ng gano'n, no? That's no problem. No problem. Okay? Hallelujah. Sabi po dito, so get rid of all filth and evil in your lives and humbly accept the word God has planted in your hearts, for it has
the power to save your souls. But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling ourselves. Mga kapatid, sa ating buhay, no? Kailangan po, when we listen, we also obey. Sabi po dito, listening without obedience is self-deception. Dinadaya mo yung sarili mo. Dinadaya natin yung ating sarili, parang ganito yan eh. Gumising tayo kaninang umaga, naligo tayo, tapos hindi tayo nanalamin. Pwede ba yon? Hindi pwede, di ba? Kailangan tignan natin salamin. Kanina, pagising ko ng umaga, naggupit ako. Kailangan ko ng salamin. Pag walang salamin, dali tayo. Sigurado. Amen? Bakit? Para at least, alam ko kung saan tatabasin. Lilinisin. Ibig sabihin mga kapatid, sa buhay natin, ang salita ng Panginoon ng ating salamin. Hindi lang para basahin, kundi ipamuhay. Sa buhay natin mga kapatid, no, yung tunay na pakikinig ng salita ng Panginoon, it should lead to action. Okay? It should lead to action. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Luke 11:28. Sabi doon, Jesus replied, but even more blessed all who hear the word of God and put it into practice. Kailangan ipamuhay. Nakakalungkot kasi kadalasan ang ginagawa po natin, we hear the word of God and that's it. My Friday is finished, done. Parang sa trabaho, pag nasend mo na yung report, done. Amen? It's not like that. Ang buhay Kristiyano is like a journey. God continue to changing our lives to be more and more like Christ. We need to embrace the Word of God. Hayaan natin ang Panginoon ang bago ng buhay natin. Hindi natin kaya eh. Hindi natin kaya. Pero ang Panginoon, kaya niya. Because the Holy Spirit is in us. He is powerful as long as we are willing, we surrender everything to Him. May mga bagay kasi sa buhay natin mga kapatid, kaya hindi tayo sunod sa salita ng Panginoon. Bakit? Kasi may mga hinawak-hawakan tayo. Kung baga sa itong kwarto ng buhay natin, mayroon tayong mga partition. Okay? Tandaan nyo, bawal na partition ha. Hinuhuli na yan. Okay? Amen. Tayo mismo gumagawa ng partition. Bakit? Kasi may mga iniingat-ingatan tayong kasalanan. Hindi ko sinabi lahat tayo malinis, pero ang sinasabi ko mga kapatid, lahat tayo marumi. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkakasala. Ang pagkakaiba lang is that we surrender it to the Lord. When we surrender it to the Lord, Lord, hindi ko kaya, Panginoon, patawarin mo ako. We repent and we come to the Lord. Then the Lord will use us for His glory. Amen? Hallelujah. Dito po mga kapatid, no, makikita natin, no, one example is Abraham. Si Abraham, his faith is in action. Alam niyo yun? Naalala niyo? Kwento niyo Abraham? The Lord blessed him with a son. Amen? And the Lord asked him to offer his son. Did he offer? Yes. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano, ayaw ng Panginoon na pag nanalamin tayo, we will just go on kahit na ang dungis-dungis mo na. Kung ano-ano yung nakakabit sa'yo, yung mga kasalanan nakakabit sa'yo. Mga kapatid, huwag tayong manatayo doon kasi ang tunay na Kristiyano hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano, ang tunay tumanggap sa Panginoong Jesucristo, he will never continue on sinning. Ayaw ng Panginoon nun. Kaya nga ito, sabi sa tama, don't just listen to the word. You must do what it says. Sa buhay natin, no, minsan, kadalasan, mahirap talaga sumunod sa Panginoon. Lalo na pagka may mga bagay na kailangan natin bitawan. Amen? May mga bagay na kailangan natin isuko. Pero mga kapatid, it's worth it. When we surrender our lives to the Lord will use us. When the Lord will use us, the Lord will bless us.
tandaan natin, pag kami sinabi ang Panginoon may pangako, mayroong pagpapala yan. Sumunod tayo. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Huwag ka sumunod dun sa sinasabi lang ng leader. Okay? Kung di mo na, kaya mahalaga yung bunga eh. Amen? Mahalaga yung nakikita sa atin yung pagiging Kristiyano. Di ba last month, ano po sabi doon? Ang team natin, light, tama po? We need to shine like light, tama? Makita dat sa buhay natin. Ngayon, kung ano yung nasa salita ng Panginoon, dapat yun ang pinapumuhay natin para yun yung makita. Amen? Hindi po yung yung dating sarili natin. Number 3 na po. Ay po the blessing of obedience. If you do what it says and don't forget what you heard, and then God will bless you for doing it. Mga kapatid, marami ngayon nagsasabi sila na kailangan maging tawag nito, di ba pagka born again ka na, sinabi nila, religious yan, religyoso yan. Amen? Amen? Lalo na sa Pilipinas. Huwag tayo sumama dyan, na yan? Lalo na pag may friends ka, sabihin sa'yo, yan, hindi na yan hindi na yan sasama sa atin kasi, anong tawag doon sa Tagalog? Born again? Born again. Born again na yan. Hindi na yan makikisama sa natin. Pero mga kapatid, mas maganda na makita tayo as a born again. Amen? Set apart. Ibig sabihin ng set apart, hindi join doon sa gawa ng mundo. Yes, we can go with them with play or something like my birthday, punta ka. Okay lang 'yon. May birthday, punta ka. Pero pag nagiinom na sila, hindi ka na pwede doon. Why? Mga kapatid, just one shot. Yung tikim lang, pampainit lang to. Anong pampainit? Hindi yan pampainit, kapatid. Yung testimony mo bilang Kristiyano, sinasabi mo na tapos na dun sa one bottle. Amen? That's it. Sa tingin mo, yung mga kasama mo, sabihin nila sa'yo na, okay lang pala, si pwede naman pala uminom lang eh. Shot lang. Pero when you become kapag binabago ka ng Panginoon, mga kapatid, wala ka ng lasa nun eh. Kumbaga, hindi ka na masaya. And you can say, bro, hindi na ako umiinom eh. Minsan, gigil na gigil ka pa eh. Yung pagpunta ka ng minsan gano'n, di ba? May mga Kristiyanong gano'n eh. Gano'n ba tayo? Yung hinihintay mo na maglabas na si kumpare ng anong tawag doon? Yung mamasa-masa na tawag doon, na alak, imported eh. Pero mga kapatid, tayo bilang mga anak ng Diyos, nais natin na sumunod sa Panginoon. Amen? Lahat naman po tayo, nais natin sumunod sa Panginoon. Kailangan natin i-obey yung sa kanyang mga salita. Obey God's words urgently. Wag yung, wag yung saka na lang. Kasi minsan, ganun tayo, yung natin, di ba? Nakasanayan yung, saka na lang. Kaya galit na galit sa akin minsan yung, general namin eh. Kasi pagka, di ba? Saka na lang yan. Pero maganda po yung urgent talaga eh. Kasi, the Word of God, we need to treat it as urgent. Kasi baka hindi mo alam na mayroong gustong iparating sa iyong Panginoon. May gustong ibahagi sa iyong Panginoon para maging handa ka. Amen? Paano pag hindi ka handa? Magkakagulatan lang tayo? Hindi. Nais ng Panginoon maging handa tayo sa buhay natin, mga kapatid. Guard your speech radically. Ibig sabihin, completely, extremely. Napakahalaga po nun. Kasi tayo bilang mga Kristiyano, yes, minsan nakakapagbitaw tayo na hindi maganda, tama? But we come to the Lord and ask forgiveness. That's the difference. Yung surrendered heart, yun ang maganda sa Panginoon. Dahil nais niya na baguhin talaga tayo. Amen? At gamitin tayo. Mga kapatid, huwag nating hayaan. Lumipas ang araw, ang panahon, na hindi tayo nagsuserve sa Panginoon. Amen? Paglingkod tayo sa Panginoon. Hindi natin alam kung kailan ang ating bye-bye. Bye-bye Qatar, bye-bye Philippines, bye-bye world. Amen? Pero napakasarap, that will end up well sa Panginoon. And one day, sabihin ng Lord, come my good and faithful servant. Amen? Malapakan natin ang Lord,
Hallelujah. Sabi po dito mga kapatid, pursue holiness practically. Kailangan sa buhay natin, no? Isipin natin, yung pamumuhay natin, mamuhay tayo na may kabanalan mga kapatid. Tandaan natin, tayo ay ilaw. Ilaw na dapat si Jesus ang nakikita sa buhay. Amen? Ang sarap nun na, sarap kasama nito. Lagi nang lilibre. Amen? Okay? Hindi lang nanlilibre. Ang sarap kasama nito kasi meron siyang Kristo sa buhay. Hindi niya ako dadalhin dun sa ikakapahamak ko. Bagkos dadalhin niya ako para lumago kami pareho para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So yun po. Conclusion na po tayo. Our commitment to live out our faith. Actively practice what we learn from Scripture, ensuring our faith is evident in our action, faith in action. Okay? We must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. James 1:22, but don't just listen to God's word, you must do what it says. Otherwise, you are fooling ourselves. Mga kapatid, ang salita ng Panginoon, dapat priority natin sa buhay natin. May mga bagay na hindi tayo naiintindihan, kaya napakahalaga na pinag-aaralan natin at isinasabuhay ang salita ng Panginoon. Ito po, kung may manual ang sasakyan, amen? May manual ang sasakyan? May manual ang computer? Lahat may manual, tama? Ang Kristiyano, ang manual niya ang salita ng Panginoon. Amen? How to be a follower of Jesus Christ, a disciple of Jesus Christ. Na hindi lang tayo yung pagpalain ng Panginoon. Bagkos, ang buhay natin ay maging pagpapala sa iba. Amen? Sabi po dito, Jesus replied, even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Pagpalain po ang bawat sa atin. And this morning po, no, i-commit natin sa Panginoon na, Lord, nais ko, Panginoon, na sumunod sa iyo. Nais ko, Panginoon, na lumapit sa iyo. At Lord, alam ko, Panginoon, na sa pagsunod may pagpapala. At nais mo, Panginoon, na gamitin ang buhay ko dahil may layunin ka. Mga kapatid, may layunin ng Diyos kung bakit niya tayo niligtas. Amen? May layunin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Lahat po tayo tumayo. Hallelujah. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Panginoon sa umagang ito sa iyong mga salita. Lord, maraming salamat o Diyos dahil tinuruan mo kami, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na magkaroon kami o Diyos ng puso na nagsasubmit sa iyo, Panginoon. Patuloy na nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Lord, nais mo, Panginoon, kami na magkaroon kami o Diyos ng tenga na nakikinig o Diyos. Hindi lang o Diyos nakikinig, bagos, Panginoon, isinasabuhay namin ang iyong mga salita. Lord, wala kaming kakayanan, pero ikaw ay may kakayanan sa buhay namin, O Diyos. Panginoon, Banal na Espiritu, patuloy mo kayong puspusin ng iyong kapangyarihan, O Diyos, upang ang iyong mga salita ay patuloy na maging una sa aming buhay. At ito po'y aming maipamuhay sa iyong biyaya. Lord, dalahin ko rin po, O Diyos, pagpalain yung bawat sa Panginoon sa umagang ito, na patuloy kaming maging ilaw sa mundong ito. Patuloy na ikaw, Panginoong Jesus, makita, Lord, that we put our faith in action, Lord God. Kung anong sinasabi ng iyong mga salita, ito po'y makita sa aming buhay at ito po ay aming maipamuhay. Salamat, Panginoon, at patuloy mong pagpalain ng bawat isa sa umagang ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.